verse 18. 2 Peter chapter 3, verse 18. And then after reading 2 Peter chapter 3, verse 18, turn your Bible once again, 2 Thessalonians 1, 3. Now the message this morning, growing in faith. Growing in faith. Now akong basahon, ako na lang magbasa, just read it silently while you are standing. 2 Peter chapter 3, verse 18. But grow in grace and in the knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory, both now and forever. Amen. Turn your Bible once again, 2 Thessalonians chapter 1, verse 3. We are bound to thank God always for you, brethren, as it is meet, because that your faith groweth exceedingly, and the charity of every one of you all toward each other abounded. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you, God, sa mga tao nga nakakaroon early in the morning, Lord. They came to worship you in spirit and in truth. Lord, bless them as you promise na ikaw, Ginoo, magapanalangin sa ilang pag-una sa mga butang langit ng Ginoo. Lord, ako nagpray nga gamiton mo ako sa pag-deliver sa imong message. Wala ako'y mahimo, Ginoo, kung wala ka. Lord, kita na akong gipangayo. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you. Please be seated. Now, growing in faith. Mga Kristohanon, dapat ang atong pagtuo nagtubo. Amen? How many years nahimo kang Kristohanon? Pastor, I'm 20 years, 5 years, or 10 years. Pero mga igsoon ko sa Ginoo, how's your faith? Are you growing? You have a growing faith? Now, kung sa may pasabot na ng growing faith, mga igsoon ko sa Ginoo, dapat kita nga mga Kristohano nagtubo ta diha sa atong pagtuo sa Ginoo. The more nagkadungay ta sa atong pag-alagad sa Ginoo, the more nakailata sa atong amahan nga langit nun. The more nakabalo ta sa Bible. The more ang atong kinabuhi nalayo sa sala. Amen? Now, dapat ang pagtuo mo grow, dili lang magpabilin taga-igo rata na luwas. No, mga Kristohanon, dili na kabubuton sa Ginoo nga igo ra gyud maluwas ang imong pagtuo, wa na gyud lain pa. And then some people ask you a question and you cannot answer. Even you are 5 years, 10 years in Christianity. Nagpabotismo ka, dugay na. Pero wa pa ka gihapon nag-grow. Maigsoon ko sa Ginoo, dili na kabubuton sa Ginoo. If you want to be joyful, to have a happy, nga kinabuhi, malipayon, nga kamiduhing kinabuhing Kristohanon, you need to grow in the grace of God. You need to grow in your faith. Dapat nagtinguha ta nga aduna tay bunga ang tao, ang Kristohanon nga nag-grow, nagtubo na siya sama sa kahoy, mubunga siya. Amen? Mga Kristohanon, dili kita magbunga kundi ta mag-desire nga mo-grow. Di na to masulayan ang faithfulness sa Ginoo sa atong kinabuhi. And we can able to trust the Lord in times of our crisis, in times of our problems. Mahibaw-an nato ang kinaiya sa Kristohanon nga wa mag-grow. Gamay lang problema, magunahuna na yung mo backfire, wala na, di na ko magsimba. Christian, nagpaila na, you are babes in Christ. Kana bitang bata, mabikil na gamay. Buligid man na, dili na ko taon. Diba? Dili mo. Maison ko sa Ginoo, we need to mature in our Christian life para magamit na sa Ginoo. Dapat ang Kristohano nagtinguha ta una sa tanan nga mo, kung nasa sa imong unahuna, hinauton ta nga mabunga ko, no? Nga doon na tayo mga kalag nga maluwas nga gamiton ko sa Ginoo, that it means that they are a growing Christian. Amen? And then, on the process of time, sadang nagtinguha ka, imo ning gitrabaho ka, usaon ka pag soul winning. Anyan niyo, maigsoon ko sa Ginoo, mag soul winning, tadi kita kakatog soul winning, kundi ta mag soul winning. Don't wait that ma-master nimo ang soul winning. Just try and try and try.
then you know how to win souls. Memorize a verse in the Bible na imong magamit diya sa pag-soul winning Christian. I cannot say that you are a growing Christian if you don't know how to win souls. If you know, wa ka mag-desire nga mga abig kagkalag. Ika, aunta mo ato si pastor sa akong panimalay, mo ato sa akong mga parente, ang mga staff, mo ato, hey, God wants to use you. God wants you to mature in your Christian life. But how to have a growing faith? Pastor, unsa man ako nga mo grow ang akong pagtuo? Number 1, growing in faith through literacy. No, literacy means knowledge. Mahimo kang mo-grow sa imong kinabuhing Kristohanon kung doon na kay kahibalo diha sa pulong sa Ginoo. Dapat mo-grow ta sa kahibalo sa pulong sa Dios. Kabalo ta sa atong doktrina. For example, the doctrine of salvation. We are saved by grace through faith. Amen. And we know where is in the Bible ang mga verses niya na. Now, kabalota, it is by faith. Inaagalang sa pagtuo ang atong kalawasan. But when I going to ask you, where is in the Bible? Do you have verses in the Bible that you can show somebody if they are going to ask your faith? Hey, amen. Now, if I'm going to point your name and then I ask you to stand and give me verses in the Bible nga kaluwasan by faith, walay labot ang pagtuo, can you makahatag ang bersikulo? Amen? Inautong tayo, if you answer, Pastor, murag, naaman siguro to diha. And then, I cannot say nga nagtubo ang imong kinabuhing Kristohanon. You need to study the Bible. You need to save first in order to grow. The problem is sometimes yung luwas na ning tawanan ni dugay na ni pero maigsoon ko sa Ginoo, no? Ganinang buntag nag-study ko sa life ni Judas. Somebody give me a books, Amerikano nga pastor. And then I read it, I scan. Si Judas nagtuo ang uban nga daghan nga wa maluwas gid si Judas. Pero si Judas kuyog-kuyog ni Jesus Christ. Pero si Judas naa sa ministry because of money. His priority is money. So kung di gid ka mo grow, kung wa ka maluwas. For example, grabe, wala gid kay guilt sa imo kasing-kasing nga maghimo ka. That sometime kung magwali na matulog ka. Pwede man siguro usahay makatulog ka. Ako ganing usay katulgon ko diha, makana ko. Pero kada Domingo na nagyud matulog ka, there's something wrong in you. Maybe you are not saved. Amen. Magnganga pag yun. Naunsa na nawa na po ka-respeto sa pulong sa Ginoo niya na. Ha? Maybe you are not saved. No, that's the problem sometimes because we conclude that we say, okay, I am not growing. Unta mo grow ko. But the problem is, you are not saved. If you are not saved, you're dili ka mo grow because wala pa ka matao pag-usab sa pamilya sa Diyos. Growing in faith through literacy. Now, in order to have growing faith, you need to have knowledge about our Lord Jesus Christ. We need to know more about the Bible. In 2 Peter chapter 3, verse number 18, but grow in grace and in the knowledge of our Lord Savior Jesus Christ. We will never grow in our faith if we will not study the Bible. Read the Bible every day. And Kristiyano na dili mag-grow, dili siya malipayon. Amen? Amen, Christian? Dapat mo grow kita. Now, why? To stand firm against doctrinal deception. To stand firm against doctrinal deception. Now, sa atong panahon karon, daghan nagdagdala sa Bible. No? Daghan nagdala sa Bible. Pero dili tanan nagdala sa Bible
iya sa Ginoo, ang uban nila sa yawa. Ako doon ako gipag-interview, ngagikan sa Kristos diya sa Davao. Ganing ako silang gitabangan, the whole family. Ako silang gipangutana, how come nga, kanabang diya sa Davao ba? Kaila mo? Nga naman, unsa na itabo sa inyong kinabuhi. Kini pastor ang akong mama, maestra, ang akong papa na itrabaho, na miyuta, dahil nasulod mi anang nagdala sa Bible, pero dili na sa Kristo. Kita dire ang atong desire nga kamo mamembro mo ani nga simbahan, i-bless mo sa Ginoo financially because that's your good testimony. Pero sa ilalahi, if you want to serve the Lord, dapat magsakripisyo ka muna, makauuaw nato ng mga Kristohanon. Kanino ang sayawa, daghan magpakamatay. Sa diya na converted sila, ilang gibaligya ang ilang yuta o ilang gihatag sa Kristo diya sa Davao. Ang iyang mama nag-resign sa pagkamaestra. Nagdidto na sila, nagpuyo. Unya ang ilang trabaho kay maayo mo sila, musician sila. Mukanta sila sa mga hotels. Sa una pa, dugay na kayo siguro 20 years ago, ang mga 25 years ago. Ang ilang goal, makahatag sila og dako na kina sa unang 1 million a year. Ingko dayon, siya pag makakuha mig 1 million, magparid sila every year, pakpakan sila. Maura na ilaha, pakpak ra. Ingon siya, usay ang akong mama, bisag magdaot mi, digid mi, palitag tambal, kay nag-goal siya nga makakuha gisag 1 million. They are suffering every day. They left their, ang ilang nindot nga kinabuhi, kay mualagad sila sa Ginoo nga sayop nga Ginoo. Sometimes they are preacher in the Bible, nagwali sa Bible, pero they are false prophet. Why? Nganong nailad sila? Because wa sila masayod sa Biblia. Christian, dapat unsay giwali atong tanawon kung tinuod ba naa ba sa Bible. Kay dili tanan nga nagdalag Bible sa Ginoo, ang uban magwawali sa yawa. They are false teachers. Daghang mangilad karon. In 2 Peter chapter 2 verse 1, but there were false prophets among you, the people, even as there shall be a false teachers among you, privately shall bring in damnation heresies, even denying the Lord, that both them and bring upon themselves swift destruction. Ang iyang katuyuan, the preach, ang iyang pagwali, pag-destroy sa mga tao. Can you imagine maayo sila kinabuhi? Istra yung mama, yung papa, na sila balay, na sila yuta. And then they sold everything. And nagpuyo sila sa Davao. Perti nilang luuya. Naluoy ko sa iyang mga anak, akong giwitnisan, inig-open ako sa Bible, murag mudagan na siya, murag mahadlok na siya sa Bible. Because of the false teachers. Ayaw mong tanaw sa TV, may ko, sakto. Sometimes, ilang mong pasudlon, murag sakto, pero sa unahan, sa kaluwasan, sayop ang itudlo ninyo. And then they will control the mind using the Word of God, using the Bible to control people. Like son ko sa Ginoo, they are not of God, they are of Satan. Kung sa nining kalibutan na daghan kaayo nga mangingilad. No? Kung sabisan pa diri sa atong church, no, kung naay mangutang, ayaw pagpautang, pang nanghid sa nako. Ha? Kamu mga Kristohanon, ha? Magbayad mo sa utang. Pastor, sige lang kagisgot sa utang, kay daghang nang magutang-utang. Okay ra mangutang mo nako, kung di mo mabayad. Kay di raman ko mapandol ninyo. Pero kung gusto mo panalangin, bayaran niya po ko ninyo. Amen? Ha? Doon ay tao nga ikan siya sa bukid, tapos nakitaan siya sa mga batanon ng mga bugoy sa kani. Wala ginihinanawan o gikan is bukid. Nag-ihap man siya sa poste siya. 1, 2, 3, 4, 5, about 200 yung ihap. Giduol siya sa bugoy, gingnan siya. Gano'n nag-ihap-ihap man ka sa poste? Kabalo ka, pag mag-ihap ka sa poste, pabayron ka. Ang bayad kada poste, piso. Pila imong ihap? Ingon siya, 20 ra. Pero 200 ba yung ihap? Na-ihap niya, 200 na. Sabi, tagay kong 20 pesos, gihatag siya 20. Paglakaw yung saan na ilad ako.
Bisag 200 ako naihap, giingnan ako og 20 ra. Musama na mo sa syudad, ay mo pag-ihap og traka, basig pabayron mo. Dini kalibutan na, daghang mangingilad. Napoy mga tao nga nagdala sa pulong sa Ginoo pero mangilad because they are not of God. They are false teachers. Ang ilang katuyuan sa yawa, mag-destroy sa inyong kinabuhi, mag-destroy sa inyong unahuna, aron di na mo mudawat sa kaluwasan. Aron wala na panahon ang pulong sa Ginoo. Salvation is by grace through faith. It is a gift of God. Because He bought us with a price. The Paul teacher will teach us that salvation is not by faith only, but plus works. Maigsoon ko sa Ginoo, unsa man nato pagkabalo nga kana siya dili na sa Ginoo. How did you know that they are false teachers? In 2 Corinthians chapter 11 verse 13, nagsulti diri, for such are false apostles, deceitful workers themselves, transforming themselves into the apostles of Christ. Ilang kaugalingon, ilang gi-transform, sa yawa sila, ilang gi-transform, nga tanaw na to, murag sa Ginoo sila, kadala po sila sa ngalan sa Ginoo, verse 15, therefore, if it is not greeting, verse 15, o ba? Verse 15, therefore, it is no great thing in his ministers also transformed as the minister of righteousness, and whose end shall be according to their works. Whose end, ang katapusan sa ilang ending, nga maluwas ta sa atong mayong binuhatan. Kung mangutana ka sa mga reliyon, nga saon maluwas, good works, right? But good works cannot save us. Only the Lord Jesus Christ. If you trust Jesus Christ as the Lord and Savior, makadawat ka sa kinabuhing dayon because He bought us with a price. Dili kita nagpalit sa atong kaluwasan. No, we cannot buy our own salvation because the price is huge. Dako kaayo nagbili. But only the blood of Jesus Christ. If you are not saved this morning, dawata si Jesus Christ karon ayog saligay imong mayong buhat nga makaluwas nimo. But no, you cannot save yourself, your soul. Inaagi sa paghimog maayo. You need Jesus to save you. Jesus, He loves you so much. Tungod sa imong sala, maimperno ka. Apan kung maayo kag pasaylo diya ni Kristo, o imong sa tuhuan karon, o imong sa dawaton nga imong bugtong og personal nga maluluwas, makabaton ka sa kinabuhing dayon. Now, many become victims of false Christ. Daghan kaayo. Why? What's the reason? Wala sila kay balo sa pulong sa Ginoo. We need to preach them the Word of God. We need to preach them the gospel before ang mga cults, ang mga false teachers makaabot sa ilang panimalay. Amen? Una, we will invite them to come to our church aron makadungog sila sa maayong balita. And then letter B, to stay. Why we need to study the Bible? To stay approved unto God. In 2 Timothy 2:15, study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Sometimes our action is not according to His will, because we don't study the Bible. Some Christians lose their money because they invested their money sa mga investment nga dili kabubuton sa Ginoo. Nagsaad og dako kayong ginansya because they don't consult the Bible. In Proverbs 28 verse 20, a faithful man shall abound with blessing. Ang faithful nga tao, puno sa mga panalangin. But he that maketh haste, magdali ba? To be rich shall not be innocent. Siguro nakadungog na ka, pero wala lang ka. Ano man kay, ako go ginansya. Nag-appeal na ka sa pyramiding. Christian, hinaot nga di na ito mausab pa sa atong kinabuhi. Amen? Pastor, ganun sige magkagyapog hisgutan na, masakitan mi, kinagansibi mi sa una. Siko ko hisgot, kaya na hiring-hiring mo, balik na sad. Unya, magansi lang. Akong gi-estimate diri sa ato, daghan na gansi, oy. Nga naman, tinatita mo balik sa Bible. Approve unto God na baginit sa Biblia, sa kabubuton baginit sa Ginoo. Ayaw pagdali og kadato, kadi na kabubuton sa Ginoo.
Love God more than money. Love your testimony more than money. Dito mi sa Iligan, nag-istorya mi sa ubang negosyante, and then we are planning maghimo mi o kanang manglimpyo mito sa koko. Doon ay manager dito, sa tawagan ng malimpyo sa koko. Kanang nasa mall, mag-franchise mi, ako siyang gipangutanan sa sir, ako na ba gigadala diri sir, ang akong amo sir, muanhi lang mo, kuha sa ginansya. Siya pila po inyong ginansya, isya, mga 150,000 to 200,000. Pira po'y kapital siya mga 2 million. Kung nindot ni siya, sir, kaning, pag magkuhan kasi ko, tagaan takag komisyon 5% sa ginansya. Sa mubalhin ko ni mo, sir, ako'y mag-manage. Daghan ang apply. Kamuno na mong istorya. Dili pwede kung dili mag-abrig Domingo, masuko ang SM. Ko ayaw na lang na, kamo okay ra mo, kay di mo pastor. Pero, ako pastor ko. O niya, nakaginansya tuog ko. Niya, yung sa pastore, ngayang negosyo daw, yung mga trabahante, di man na mus close og Domingo. Ano naman, mas importante atong testimony. Amen? Saan na makakwarta ta, o niya, naguba ang atong testimony. Ang atong testimonyo, mas mahalaga kaysa kwarta. Karon maigsoon ko sa Ginoo. Kung naagya po na sa imong unahuna, kwarta ra gyud imong unahuna, tanawa 1 Timothy chapter 6 verse 10. For the love of money is the root of all evil, while some coveted after, they have erred from the faith and purged them through with many sorrows. Pahalag maguba ang imong testimonyo basta makakwarta ka ingon sa pulong sa Dios, maabot ang panahon nga doon na kay grabe nga mga kalisdanan. So, importante kayo, mo grow ang atong pagtuo. Study the Bible. Para sa mga false teachers, you can depend yourself. You can share the Word of God. Ang imong gituhuan, imong nakita nga naagid sa pulong sa Dios, and then approve unto God. O sa imong gihimo, kabubuton ba ka sa Ginoo nga mo ni akong trabaho, mao ni siya. Kayon kag no, dini kabubuton sa Ginoo. And then you will follow the will of God and God will bless your life. Number 2, growing in faith through liberality. Now in 2 Corinthians chapter 8 verse 1 and 2, moreover, brethren, do you with the grace of God bestowed on the churches of Macedonia, how that in the riot of affliction, abundance, their joy, and their deep poverty, abounded unto riches all of their liberality. Liberality means quality of being a generous or being a giver. Liberality in supporting mission. Na Christian, sa atong pagkakristohanon, kung nag-grow na ka, doon na kay burden, salamat ko ninyong mga members sa church, na naghatag mo siya sa buluhaton sa Ginoo. I also myself, wala ni kay kamuray naghatag niya, ako mo'y nagdawat sa inyong gihatag. No, I cannot do that. I pray that God, I'm a good example ninyo. Now, a growing Christian, a growing faith, makahimo siya sa paghatag sama sa mga Kristohanon sa Macedonia. Bisan sa ilang kalisod, naghatag sila. Doon na sila kalipay diha sa paghatag. Nalaman, their faith is growing. How about you? Usay doon ay mga Kristohanon nga murag wa gyud. Mga igsoon ko sige no, salamat ko sa mga Christian nga you give so much, and the reason why nga doon na tayo mission conference, nakasupport ng mga missionaries, because din sa church daghang mga Kristohanon nga ni-grow sila sa ilang paghatag and liberality. They love to give, and God is blessing you. I'm praying that God will bless us more and more, because that's the promise of God. Pero nakita kong uban, so ako'y abol lakip siguro ani kay publiko, ang paghatag sama sa Macedonia, they are very poor in deep poverty. So they can able to give. There's no exemption. No? Kung imong income 100 ra, diya po ka magkuha sa imong offering. If you want to be blessed by God, imo nang tumanon, imo nang ihatag, maigsoon po sa Ginoo. Now, ang nagsaad ng Diyos sa Luke 6:30, give and it shall be given unto you, good measure, pressed down and shaken together.
Now, number one, ang atong paghatag diri sa church para sa mission, to support mission. In 2 Corinthians chapter 9, verse 9, and it is written, He hath dispersed abroad, He hath given to the poor, His righteousness remaineth forever. It is written, He hath dispersed abroad. Nag-support kita sa mga nagwali sa mayong balita sa atong mga missionary. So una diri sa church, nakita nato in Mark chapter 10 verse 29 to 30 nga ang Diyos nagsaad sa panalangin. A giving of mission as double reward. First, God will bless you in this world 100-fold. That's what the Bible says. 100-fold means 10,000%. The second reward nga ihatag sa Ginoo is that's the second blessing nga ihatag sa Ginoo kung tuwa na ta sa langit ang atong reward dito sa langit. A giving of mission is a giving above your tithes. Amen? If you are not giving your tithes, you cannot give for mission because first, you need to give your tithes. Kung sa diha nga maghatag ka sa mission is that you are giving above your tithes. And God, He promised you that He will bless you. He will bless you more. Now, kanang atong mission, wala tay kuhaon ana para sa atong local church. Ang atong mission money kanang faith promise offering tanan ana ato nang i-support sa atong mga missionaries. Kanang atong tithes mo na atong gastuhon sa atong church. Muna usahay atong itukod sa building, ang sobra bayad sa kuryente, mga allowances, muna atong tithes in Malachi chapter 3 verse 10. Bring all the tithes into the storehouse that to be made in mine house. Para dunay kalanon sa iyong balay, dunay magasto sa balay sa Diyos. Tithe is for the local church. This is a local church. In Bible, Pigkarangan, Bible Baptist Church. It is a local church. Now, kita nga mga Kristohanon, gusto sa Diyos, all of us, isa kung sa kakapobre, you are not exempted to give. Because that's your obligation. That's the command of God. And that's God's way of blessing you. Na mag-improve ka, mag-increase ka. Kung malipayon ka nga Kristohanon, dapat mo grow na ta sa atong kinabuhing Kristohanon. Amen? How old are you in your Christianity? Tapos wala lang kagihapon ma-involve sa pag-atang. Pero grow ta in our liberality. Amen? You cannot say, Pastor, I'm a growing Christian. Oh, pero wag yun ka. How about you? Amen? You cannot expect God blessing. God is cursing you even today. Grasya na lang gid sa Ginoo, gitagaan lang kang kaluoy sa Ginoo. Do not wait nga ang grasya sa Dios maubos, makuha na. Ang kaluoy sa Dios. Ang grasya nun sa Ginoo, di man na makuha na tong grasya sa Dios. Pero mahurot, pero ang kaluoy sa Ginoo, bisag mahukman na ka sa Ginoo, time will come. Paigsoon ko sa Ginoo, ang desire sa Ginoo nga iyatang panalanginan para mahimutang blessing sa uban. Amen? But God cannot do it if we will not grow in our liberality. If we will not grow in our giving, we can able to return God's money, the tithe. And then we will trust the Lord in our faith promise offering. Pag maigsoon ko sa Ginoo, you cannot say, Pastor, I want to be blessed by God. Gusto ko i-bless sa Ginoo ang akong panimalay, ang akong mga anak. Nag-uli ba ka sa bahin sa Ginoo? The tithes? You are supporting mission? Ka, Pastor, gusto kong i-bless ko sa Ginoo ang akong negosyo, ang akong trabaho. You need to obey God. Amen? And then last katapusan, growing in faith through liberty. Liberty means liberty from sin or freedom from man's sinful nature. O man ka naluwas, doon na kay bag-o nga kinaiya. Kay naiya nga langit nun. 2 Corinthians 5:17. No, doon na bag-o na kang binuhat. So, doon na bag-o ka nga kinaiya, pero ang imong sinful nature naalang na gihapon. So,
Importante kayo nga doon na kay kung growing in faith through liberty. Gusto sa Ginoo nga magkahimo na ka maingog no sa sala. Amen? Titus 2:11-12, by grace of God that bringeth salvation that appeared to all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, you should live soberly, righteously, and godly in this present world. Denying ungodliness means nagbiya na ka sa pagkapalahubog, nimbiya na ka sa tanduay, nimbiya na ka sa kulapo. Pastor, mo inom manggugihapon, wa pag yun gihapon ka nakakaton, wala pag yun ka gihapon mo grow spiritually. Maybe there is a problem. Maybe you're not studying your Bible, you're not reading the Bible every day, you're not praying to God. Now, Christian, dili nimo maabot ang imong mga tinguha, ang imong pangandoy sa kinabuhi without God. You need God. Kining kinabuhing Kristohanon, dili ni tiaw-tiaw, it's seriousness. You need to be serious. Because our God, He died on the cross. He suffered so much. Aron niya tang maluwas, aron magkinabuhi tang abalan. Now you have the enemy, the devil. The devil wants to destroy you. To destroy your family, to destroy your children, to protect sa imong mga anak. Gusto sa yawa nga maguba ang imong pamilya. But I will tell you this. If a father or a mother dili niya makita sa iyang mga anak ang iyang sincerity, iyang paghigugma sa Ginoo, there's calamity may tabo sa iyang panimalay. Right? Amen? Oh. Dapat kita nga mga ginikanan, kita mong una, magtarong, mag-ampo ta, Lord, tagai ko nga mo-grow ko sa akong pagtuo, aron makahimo ko pagdagan sa sala. A growing Christian has a freedom against sin. Sometimes sa itong unahuna, okay raman ang sala, mangayo lang ko pasaylo sa Ginoo. Yes, God will forgive you, but He will judge you. Si David, sa diyang nakasala siya, si Bathsheba, yang gipatay sa Uriah to cover his sin. Anay tabo, sa iyang panimalay, ang iyang pinakapaborito ng anak, guwapo, si Absalom, gusto siyang ipapatay. Can you imagine? Ang imong anak nga pinalangga, gusto may bawaan nimo nga gusto kaniya nga ipapatay pagkasakit niya na. Gusto ka ilugan sa imong trono. Gawas na sirong ilugon lang then ibutang lang ka dito sa garden. Kanang patyon yung ka. Pwede sakita na. And then, ang iyang anak, another anak ni David, girip sa iyang anak na lalaki. Can you imagine? Unsa ka sakit. And King David said, ang akong mga luha, ang iyang mga luha, kunong ginaunlan. Kag grabe nagbaha ang iyang luha kada gabi. Tungod sa iyang mga sala nga din, gikastigo siya sa Ginoo. Ingon ka, okay ra na. No, it's not okay. You need to be serious following the Lord if you are a true believer, a true Christian. Because God will judge your family. God will judge yourself. Run away from sin. Lord, let me grow spiritually. Lord, help me. I will say no to sin. Be serious in your Christian life. Why? Nga nung dapat doon na tayo liberty. Nga naman, to shine and win souls. Para mahimutang kahayag sa mga tao na sa tanan, mahimutang kahayag sa atong panimalay. Matthew 5:16, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which in heaven. Let your light so shine before men. O ilang makita ang imong maayong binuhatan, mahimo kang kahayag sa mga tao. Daghan ang naluwas. Tungod kay dunay mga Kristohanon
Nakita nila ang ilang testimonyo nga maayo. They were saved because of their testimony of their relatives. Right? Daghang naluwas. Even sa ato diri, tuod nakakita sila kahayag sa mga tao nga naa diha sa Ginoo, mga tao nga naluwas, unya nakita nila ang kahayag mo na nadala sila diha sa tiilan sa Ginoo. Amen. Now Christian, kung magkinabuhi ka nga balaan, daghang mga kalag nga madala nimo sa tiilan sa Ginoo. Maluwas sa imong office mate, Christian, mga young people, mga estudyante, inautunta nga inyong gidala ang kahayag ninyo diha sa inyong eskwelahan. And then later bit to secure more blessing from God. Sin hinders blessing. Ang sala nagdalag kagul-anan sa imong kinabuhi. Sin makes us miserable. Sin brings shame and destruction to yourself and to your family. Kristohanon, dapat mo grow ta spiritually. Doon ay struggle sa itong kinabuhing Kristohanon, right? Sometimes ikag musimba ka ako, dili ko musimba kay na ako'y opportunity nga makakwarta ko no, unaha ang Ginoo. Higugma ang Diyos, unaha siya. Kung makahimo na kaniana nga every Sunday, bisag unsa may tabo sa imong kinabuhi, makaani na ka sa simbahan, means you are a growing Christian. But do not stop in that level. Kaya itong pagtubo, doon ni mga level, hantod nga mobalik ang Ginoo. We are not complete. We need to grow. Even myself, even Pastor Henry, all pastors, we need to grow. Yung anak sad ang inyong kinabuhing Kristohanon. Na gusto sa Ginoo, maybe wala pa kasulay, nakapangabig og kalag. Pastor, wa pagyug ko kanang ako'y nag-witness. Wala pagyug ko nga dunay nabotismuhan nga ako'y gigamit sa Ginoo. Can you pray to the Lord, Lord, patubo ako Ginoo. Lord, right time na Lord nga mo grow ko. Dugay na ko nga Kristohanon. Lord, I want others nga ako sila akong dasigon, dili ako'y siging dasigon. Maybe di ka mo simba, kundi ka sikag dasigon, sikag dasigon. Hey, Christian, for the long time we get saved, ingon ana na lang bang imong kinabuhi? Dapat kita na sa imudasig sa uban. Amen? Na dili na ta, dali mapandol sa usa ka Kristohanon. Payung ka, oy, nasultihan ka. Dili na kumusimba, oy. Abi ba na ako na sila dihag mga buutan? Naluwas ni, pero dili pa ni kompleto. Amen? Now, Kristohanon, if you are saved, truly saved, o niya, dapat nag-grow na ka, dugay ka na kayong sinimba dili, sukad pa sa imong pagabata, o niya, maglakaw-lakaw ka, mag-short kag pinapuok, o sa may kasulti sa mga tao. May mga short karon nga murag panty. O niya, baptist ka. O niya, abi ni mo proud ka na. Hey parents, be strong in the Lord. Try to convince your children to do right, to be holy. Akong gignan ako mga anak, I cannot force you to serve God. But you cannot force me. Unsay akong buhaton sad. Ako silang gisultihan daan. Well, dili ta mo ma-force, GR, sa una ko sila, kung di mo mga lagad sa Ginoo, because I am only your father. But what I have a power, you cannot also force me. Pwede ko maingon ko, lahat na kong mana, ihulog na ko, isulat, ihulog na ko sa misyon. Walay makabuot na ako. Because I love the Lord. I know that everything belongs to God. If you're truly concerned to your children, serve God. Amen? Wala ka kita sa sayo. If God, He wants your children to be blessed by God, train them to serve the Lord. Have a liberty to say no to sin. I know, dili ta perfecto nga tao. Even myself, I'm not a perfect father.
But when I'm wrong, I said, anak, I was wrong. Anak, nga akong gihimo, di ito maayo. But then when the time that I was right, I will say, anak, wala yun na. Dili gina kabubutong sa Ginoo. You need to obey God if you want to have a happy marriage, a joyful life. Follow the Lord. Amen. Christian, we need to grow. Amen. Unsa pa pila pa day katuig nga atong ipaabot nga makakaton ka. Sin is sin against God. It brings shamefulness. It brings destruction sa imong kinabuhi. Labaw sa tanan, the unsaved loved ones nga nagpalibot nato, they will not follow the Lord. They will not be saved. Gamito na sa yawa na dili sila maluwas, tanaw nila ang imong kinabuhi. Manubag ka sa Ginoo ni anak. Si Jacob, ang iyang mga anak, iyan na dang gitosultihan kung unsay may tabo sa ilang future. I'm not a fortune teller, but I know sa mga young people, based on the Word of God, what is your life in the future? Kina-save ko, daghan, kaayo kung mga kauban sa mga young people nga grabe, doon na sila opportunity, grabe, daghan sila damgo. Hey, wala ginahitabo ang damgo sa ilang kinabuhi. Because they are backslider. Mura na silang nagbugal-bugal diya sa Ginoo. Hey, kung di ka manutlagwali, I don't know what kind of people are you. Pero salamat ko sa mga Kristohanon. Kamo mga Kristohanon nga nag-faithful, padayon ta. Salamat ko sa inyong kasing-kasing na nag-support mo sa ministry. As to why you are preaching hard. Because I'm preaching seriously. I don't want nga inyong kinabuhi, dili magtarong. Dili ko gusto nga magmiserable mo. Gusto ko nga i-bless mo sa Ginoo. I want you that God, He will bless you. Yang nakontanan sa pagpanindog. And bow your head and close your eyes while the piano will play very softly. Aning tagna sa kabuntagon karon. Paghatag kong invitation, maybe doon ay mga atong mga bisita nga wa pa masave. Maybe wa pa ka masayod kung mamatay ka, padulong ang imong kalag. May ka, pastor, wala pa ko makasiguro. Mamatay ko, padulong ang akong kalag. Christian, during sa invitation, do not laugh. Just bow your head and close your eyes. I want that this is a serious thing atong ialagaran na Ginoo. Wala pa ko'y gitawag diri sa church pero bisig hapit na. Ayaw mo pagkatawa during the invitation? I'm serious preaching the Word of God. May ka, pastor, I want to be saved. Gusto na ko dawaton si Jesus Christ na ako maluluwas. Pataas sa imong tuong nga kamot. Jesus Christ, gusto siya nga mosulod sa imong kinabuhi. He wants to save you. If you want to be saved, tawag si Jesus Christ karon nga imong maluluwas. Paghimo ko nining pag-ampo, kung wa pa ka kasiguro kung imong kalag padung sa langit, dawata si Jesus Christ karon nga imong luluwas. Pinaagi sa litok nini nga pag-ampo nga akong pagahimuon karon. If you want to be saved, gusto nimo dawaton si Jesus Christ, sunod nini nga pag-ampo nga akong pagahimuon karon. Ginoong Hesus, pasaylo ako sa akong mga sala. Dawaton ka nako nga akong maluluwas. Please come to my heart and save me. Now, Christian, the message is very simple. God wants you to grow. Gusto sa Ginoo nga mubunga ta sa atong kinabuhing Kristohanon.
Gusto sa Ginoo nga mo grow ta diya sa kahibalo sa pulong sa Dios. If God speaking to your heart, why you will not come to the altar and Lord, help me nga mo grow ko. Please come, just talk to God. Let's come and pray and Lord, help me na mo grow ka spiritual. Our Heavenly Father, we thank you, Lord, sa imong kaayo. Lord, please help us, O God, to follow your will. Na sa among kinabuhi, Ginoo, amo kang masunod, nga mo grow me spiritually. Tabangin mi, Lord, nga mag-desire mi, nga doon na mi bunga sa mong Kristohanon nga kinabuhi. Please help your people, Lord, and help this church that we can be able to continue following you, obeying you, and to have a growing faith. Na akong gipangayo, in Jesus' name I pray. Amen.